Ang Kalipi po, Kalipunan ng Libing Pilipina. Ito po ay National Organization ng Women. So sa amin po sa Quezon, meron pong Kalipi ang 39 towns and 2 cities. Marami pong ginagawa ang mga Kalipi. Pero po dito sa Tagkawayan, ang pinagtutuunan po ng pansin ng mga kababaihan ay mga handicraft. Nung maging chairman po ako ng Kalipi dito sa Tagkawayan, so napag-isipan ko po na i-develop yung livelihood ng kababaihan. Dito ko rin po na-discover kung gaano kalaki yung potential namin pagdating po sa mga handicraft. Kasi andito po yung raw materials, i-develop na lang po namin. Kasi nakakapanghinayang na yung abaka po namin, dinadala pa po ng Bicol. Ganon din po yung mga natural fibers, kagaya po ng pandan, yun pong kilog, yung pong uway, na matatagpuan po sa iba't ibang barangay namin dito sa Tagkawayan. Naging mas malakas po yung aking paniniwala na ito po ay magiging magandang livelihood nung kami po ay tulungan at pondohan po ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, na ang director po ay si Director Nicomedes Ilyasar. Ang pinondohan po nila ay yung natural fibers at saka po yung sa abaka. Ang layunin po nito ay mabigyan po ng livelihood po ang aming mga kababaihan. At syempre po mai-promote po namin o ma-commercialize po namin yung mga raw materials po na galing po dito sa Tagkawayan. Pinaliwanag po niya sa amin na kami ay sumali, lumahok, nang para po kami ay magkaroon ng pagkakakitaan. Talaga pong pinagtutukan nila kami ng pagtuturo dahil gusto din po nilang makatulong sa amin sa pagkagawa ng mga basket dahil wala po kaming hanap buhay ng mga kababaihan sa Kasisparan. Part po ng project namin yung mapping. Yun pong mga materyales ay matatagpuan po namin sa iba't ibang barangay. Kagaya po nung mga basket, yung ginagawa pong basket, ang materyales po doon ay kilog, uway, at saka po yung ratan. Ito po ay matatagpuan sa barangay Kasispalan. At yung mga gumagawa na rin po nito ay mga taga-barangay Kasispalan. Yun naman pong mga pandan bags, ito naman pong materyales nito ay matatagpuan sa barangay Mapulot. So, karamihan po ng mga kababaihan doon ay ito po ang pinagkakakitaan. Yun naman pong abaka ay matatagpuan din po sa barangay Mapulot at sa barangay Tonton. Pagdating naman po doon sa capability program, nagkakandak po kami ng mga trainings. Ang LGU po ng Tagkawayan, malaki po ang naitutulong nila sa amin. Yung mga training po namin, sa kanila po kami kumukuha ng pondo. Naenggan niya po akong maki-seminar para nga po magkaroon kami ng matutunan. At kung matututunan po, edi magamit namin sa aming mga pangdagdagan na buhay. Ang unang-una kong napagtrinihan ay yung pong paggagawa po nga niyang bayong. Ang amin po ay yung papaano namin mapapaganda at maiipasok na maging quality talaga siya. Ay sa tulong naman po ng aming pagtitrainee ay napaunlad namin at napaganda namin ang aming product. So, almost every year, nagbibigay po kami ng training sa mga kababaihan para po ma-develop yung aming mga products. Nung sumali po kami sa National Technology Forum na ginanap po sa Mega Mall, dito po na-discover namin na marami po pala kaming pwede pang ituro sa mga kababaihan. So doon po, pagdating po doon sa pandan, ito po yung pinagmamalaki namin bags ng mga kababaihan. Na dati po, yung kanila pong pandan bags ay nabibili po sa murang halaga. So sa pamamagitan po nung NTF namin sa Mega Mall, bumili po ako ng isang bag at pinagaya ko po doon sa amin dito sa Tagkawayan. So nung makita po nila at nagawa po nila yon,
Doon po nagdire-diretso yung production namin ng pandan bags. Pagdating naman po sa Abaca, dito rin po namin na-discover na marami po kaming Abaca dito sa Tagkawayan. So, nagsimula po muna kami sa paggagawa ng Abaca Scrunch na ito po ay ginagawa naming lampshade, ginagawa po naming bags din po na pang souvenir. Nung nakaraan pong taon, nung magkaroon po kami ng lakbay-aral sa Daraga, Albay, doon po namin nakita yung paggagawa po ng mga Christmas decor. At noong 2015 po, nung sumali po kami sa NTF sa Mega Mall, doon po namin nakita na maganda po yung pagkakitaan pagdating po sa Christmas decor. Pagkagaling po namin ng NTF sa Mega Mall, diretso naman po kami ng Nyug-Nyugan Festival naman po sa Lucena City. At napakalaking tulong po ng mga trade fair na ito, lalo't higit po dun sa Mega Mall, sapagkat dito po kami nakakakita ng mga malalaking market na pwede namin pagbentahan ng aming mga produkto. Ito po ang puno ng kilog at ito na rin po ang aming ginagawa. May nag-order na rin po sa amin. May mga nito. At kalimitan po yung sa kasalan, yung po bang ginagamit sa yung giveaway. Pag yung pong madami kaming materyales, gumagawa po kami ng ganito. Siguro sa maghapon po nakaka-5 kami pag yung medyo maliit lang. Tapos pag po medyo malalaki, mga 2 lang po. Depende po sa laki ng order sa amin. Sa ngayon nga po, nagagawa na po kami ng parol, ng lampshade, ng Christmas tree, Christmas decor, at nag-i-scrunch na rin po kami. Naghahabi na rin po kami. Sa dami po ng natutunan ko na, nakakasama na rin po kami sa pagdadala ng aming mga produkto sa Mega Mall. Umaattend na rin po kami sa mga trade fair. Sa pagsali naman po namin sa mga trade fair ay maganda rin po at napapansin na po at nakikilala yung produkto po namin ng Tagkawayan po. Marami rin pong kumuha na sa amin at nagpapagawa. Pagdating po doon sa conservation po ng mga natural fiber, lalo tigit po yung Abaca, nagtayo po kami ng nursery dito po sa Barangay Bamban. Ito po ay sakop din na pinondohan po ng DA-BAR, ang demo farm ng Tagkawayan. Ang pinagtuunan po namin ng pansin ay yung Abaca. Sapagkat yun pong Abaca ay syempre po nababawasan. Kumuha po kami doon ng portion, siguro po nasa 300 square meters para po mataniman po nung Abaca. Para po namin ma-sustain po yung mga orders pa namin. Isa-isahin ko po yung aming mga produkto, na pwede nyo po sa aming makuha o mabili dito po sa bayan ng Tagkawayan. Sa pandan po, yun po yung mga bags. Pagdating po naman sa mga basket, yun po yung mga pwede nating gawing panglagayan ng mga prutas. Sa Abaca po yung Abaca Scrunch, yun pong na-discover namin na Christmas decor, mga flowers. Yun po yung mga produktong ginagawa ng mga kababaihan. Ito po ngayon ay nagiging livelihood po naming mga kababaihan dito, ang Tagkawayan, Kalipi chapter po. Malaki na po ang naitulong niyan sa amin. Lalo tigit po sa pag-aaral ng aking mga anak para pong dagdag baon ng aking mag-aaral. Para pong natulungan namin ang kanilang ama sa pagsuporta. Hindi po ako umasa lang sa isang kita. Ako po ay nagpapasalamat sa Bureau of Agricultural Research. Ito po ay ipagpapatuloy namin ng maayos naman po at mahihikayat po namin ng ibang kababaihan na makiisa po sa aming mga gawain ganun. Napakalaki po ng potential ng aming mga produkto. So, ang number 1 pong tinitingnan ko
sa mga darating na panahon ay makilala po kami hindi lang po dito sa Tagkawayan, hindi lamang po sa Quezon at hindi lamang po sa Pilipinas. So hindi naman po sigurong masamang mangarap, baka naman po kami makilala pa sa ibang bansa. Meron na rin po minsang umorder sa amin sa ibang bansa na produkto po namin. Hindi lamang po kami masyadong magtugma doon sa kanilang mga hinihingi, gawa ng medyo mahirap po yung quality nilang, mahigpit po yung quality ng pagdating po sa international market. So, yun po yung isa po naming plano at pagsisikapan po namin mga kababaihan na ito po ay marating namin. Ano po, yung pong para din po sa paglago ng ekonomiya po ng bayan ng Tagkawayan sa pamamagitan po ng mga kalipi. Nagpapasalamat po ako sa LGU, sa DABAR, at syempre po sa mga miyembro po ng Kalipi sa pagsuporta po nilang ginagawa dito sa ating mga proyekto, lalo't higit po sa pagdating po sa livelihood ng mga Kalipi. So sana po ito pong ginagawa ng inyong lingkod ay magtuloy-tuloy at hindi po nila pabayaan hanggang sa mga darating pa pong panahon.